Hello mga kasolid! Nagbabalik tayo dito sa ating fishing vlog. Ako po si SOLIDEYE and welcome to our SOLIDEYE Fishaholic vlog. Ngayon sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano and how to catch bream fish the easiest way. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung paano natin makuhuli itong isdang bream or makoko sa Tagalog or agiik sa Bisaya. Okay? So, pakita ko sa inyo kung paano natin sila hulihin sa napakadaling paraan. Okay? Ang una nating gagamitin ay, mga kagamit na ating gagamitin ay, syempre, fishing rod. Na ultralight lang siya. Tapos, meron tayong 10-pound braided line. Okay? And then, sa dulo nito, ang ating braided line ay dudugtungan natin ng 4-pound fluorocarbon leader. And then, hook na walang unweighted hook. Yung hook lang talaga sa dulo, wala siyang sinker or whatsoever. So, just mainly the line, 10 pound or 8 pound, that's fine. And then, lalagyan natin ng leader na 4 pound fluorocarbon para invisible siya sa ilalim ng tubig. Kasi, ang bream ay napakailap. Makakita lang ng something suspicious, boom, sibat na kaagad yan. Pansin na yan, wala na yan. So, lalagyan natin sila ng 4-pound fluorocarbon leader para medyo, hindi talaga makita. Okay? And then, maliit na hook lang sa dulo. And ang pain natin ay, bakit ko tinawag na napakadali lang itong sa paraan na ito ay ang tinapay. Okay? So, gagamitan natin siya ng white bread kasi malambot. Ano ang gagawin natin sa white bread ay kukuha kayo ng piece ng white bread and then, kagaya nito, and then, anong gagawin nito ay bibilog-bilogin nyo siyang ganyan. Okay, pagdating nyo sa location nyo, kung saan kayo mag-fish, ang tingin nyo, merong mga makuko dyan, may mga bream fish dyan, yellowfin, black bream, tama. And then, bibilogin nyo siyang ganyan, like so. And then, patayan ko yung babs, hindi ko lang ako dito. Ayan, 2, 3 hanggang 5. Mga 5 piraso na bilog-bilog na ganitong tinapay. Kailangan yung i-firm kasi para hindi lumutang mag-sink sa ilalim. Okay? Ito yung mga magsisilbing pang-inganyo natin sa kanila. Okay? Pagdating nyo sa location, set up nyo na. Bago kayo pumunta, set up nyo na yung rod nyo, yung gear nyo. Huwag nyo kalimutang dala ng gunting at saka lahat ng mga equipment nyo kasi kailangan nyo yan, mga extra na hook. Okay? Tapos, pagdating nyo sa location, itapon nyo ito doon sa harap ng inyong kung saan nyo ikakast sa tingin nyo. Nandun yung mga bream nakahiga sa pylons, under the pylons, under the bridge, under heavy covers, nandun yung mga bream fish na katago. Okay? So, pag tapon nyo ganun sa mga binilog yung tinapay, ay ang next yung gagawin ay yung hook naman sa dulo ng inyong leader, ito, ay lalagyan nyo rin siya ng tinapay. But syempre, nakalabas. Papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. Okay, so tanggalin natin ito. Ayan. Then, lapit tayo ng konti. Kuha kayo ng maliit na tinapay sa inyong maliit lang ha. Yan, sakto lang kasi baka hindi rin malunok sa sobrang laki. Yan, ganyan. Then, ipasok nyo yung hook. Huwag nyong takpan yung dulo ng hook. Okay? So, mold lang kayo ng mold. Mold lang ng mold. Ayan. Ilabas nyo rin yung sima, ha? Yung dulo. Huwag nyong takpan kasi yan yung magpapahuli sa isda. Ayan. Ganyan. Okay, nakalabas yung sima. Ayan. Hindi nyo makita siguro pero nakalabas yung sima. Ayan. Okay, so ito na. Ready na. So pagdating nyo sa location, tapon kayo ng mga binilog-bilog nyo. Lagyan nyo ng tinapay, yung dulo ng inyong rod. And then, ready to fish bream. And then next na makikita nyo sa video na ito, huwag kayong aalis dahil papatunayan ko sa inyo na fish on tayo gamit ang white bread. Okay? See ya!
Okay guys, nakarating na tayo dito sa area kung saan tayo mag-fishing. Wow, ang ganda. This is West Lakes Boulevard. So dagat ito na may mga palibot na bahay. Okay, lahat yan bahay. Pero ito rowing boat. Yan, may truck dyan. Yung kung saan yung competition dyan ginaganap. Sunset, beautiful. Okay, so dun tayo sa spot natin. Tara, samahan nyo ako. Okay, ready na yung gear natin. Ultralight, ilan ba to? 2.13 meter ultralight Daiwa rod with 10-pound braid and 4-pound leader, and meron tayong maliit na hook. Okay, the easiest way to catch bream fish ay ipapakita ko sa inyo. Stay tuned lang. And then this is gonna be our spot. So yung binilog-bilog natin na papakita ko sa inyo kung paano gawin. Okay, so this is gonna be the spot where are we gonna catch bream. How am I? So ito, meron tayong white bread dito. Yan, white bread, bilog-bilugin natin. Isa, dalawa, tatlo. Yan, okay, just like that. Okay. Yan. Diin yung mabuti para mag-sink. Kasi pag light siya, nasa ibabaw lang siya. Okay, so dun. Okay, now, ang gagawin natin ay pumunta tayo dito sa gilid. Galin natin to. So there you go. Mold natin yung bread sa ating hook. Kailangan nakalabas yung dulo, kasi dyan mahuhuli yung isda. Okay, there you go. So na-mold na natin. Now, all we need to do is cast kung saan natin itinapon yung ating minold na kanina. Okay, so cast natin dyan. Yan. And then, ang gagawin natin ay, yung line, kailangan nating ilatag. Ilatag nyo lang yung line dyan. Okay. Tapos, okay, tama na yan. That should be enough. Good. Go. Tapos, antay na tayo. Okay. Ayan. Pag tumakbo yung line guys, ibig sabihin nun, may nahuli na tayo. May kumain na nung pain, and then bibenggahin nyo na lang pataas. And sana ma-hook siya. Okay? Tingnan natin. Oh, there you go. Good. Gumagalaw na nga yung line guys. Gumagalaw yung line. And huli ka balbon. Huli ka balbon. There you go. Oh, Makoko is real. Huli ka. Gumagalaw yung line. Kailangan tight lang yung line ha. Laging tight yung line. Come here you. Huli ka. Ayaw pa. Gusto pang lumaban. Halika na dito kay kuya. Solid. Talagang kinain niya guys. Hindi pinatawad yung bread natin. This is what I'm showing you. Yung pinapakita ko sa inyo is kung paano humuli ng isda ng pinakamadaling paraan. Ayan, lumalapit na siya. Halika na dito. Lumalaban. Oy, lumalaban.
Halika na dito. Catch and release lang tayo guys, okay? So pag nahuli natin to, ibabalik natin siya. Okay, nakikita nyo ba siya? Ayan. Halika na dito. Halika na. Tama na ang struggle para hindi ka na masaktan lalo. Okay. Catch and release lang tayo guys, okay? Yun, very nice bream. Ayaw pa niya magpaawat guys. Ayaw niya magpaawat. Tama na. Tama na ang struggle please. Tama na ang struggle please. Wow, beautiful black bream. Bakoko on the move. Yep. Here we go. Kailangan gentle lang guys kasi baka masaktan sila. I mean, baka ikamatay nila yung paghuli. Kailangan natin silang iangat ng maayos. Wow, that's a beautiful, beautiful black bream. Okay, usog tayo dito. Here we go. Kita nyo naman guys lang ha, i-handle natin na mabuti yung fin kasi ibabalik natin sila. Wow, look at that bream. Oopsies. Okay, so i-measure natin yung huli natin. Kailangan nating i-measure. Grabe yung laban niya, no? Tinding laban. Ayaw magpahuli. Oopsie. Kailangan natin siyang pakawalan. Balik natin sa tubig. Go. Go, Bream. Go, Bream. Look at that. Big bream. Yeah. Guys, okay. 28 centimeters sa ating pain na tinapay. Okay? Sana may natutunan kayo. And ang gagawin nyo lang is pagdating nyo sa location kung saan kayo mag-fish ng bream, ay kagaya nitong location ko sa West Lakes, kalma lang yung tubig. And then gamit lang kayo ng ultralight rod, mahaba, and then 4-pound leader, probably 8-pound braid or 10-pound braid, that's fine. And 4-pound leader kasi para hindi makita sa ilalim. And then dala lang kayo ng white bread, i-cast nyo lang, mag-mold kayo ng 3 piraso or 4, 5, itapon nyo sa harapan kung saan nyo gustong saan nyo gusto mag-fish. And then pagtapon nyo dun sa dulo ng hook nyong maliit, mag-mold din kayo doon ng bread para itapon nyo doon sa harap, i-cast nyo sa harap kung saan nyo tinapon yung mga minold nyong bread. Okay, and then lagyan nyo ng konting line extension para pag itinakbo ng bream, makikita nyo, and then bengahin nyo kaagad para mahuli nyo sila. Okay, thank you for watching SOLIDEYE fishing vlog, and kita-kits tayo. And then the next challenge natin, it's gonna be using the bait like fish or prawn. Yan yung gagamitin natin. Tuturuan ko kayo paano natin makatch yung bream or bakoko or agiik sa Bisaya. Okay, thank you so much. Don't forget to subscribe. Bye bye, see ya.